ごめんなさい。使いましょう。準備できたらスイッチオンしてください。質問お願いします。ただ危ない。トップがリードを広げている。35番手からゲームトップ。バックして3番バック。きれいにテーブルトップカットしていく。トップの足30、テーブル20、テーブル10。選手おめでとう。やった。本番とかなり大丈夫ですよ。Hello guys, what's up? So ito yung MA. Ito yung hello guys, so ito yung ME chassis na open class ko. At so yun na nga, ano ba sasabihin ko? So wala na siyang pinagbagong wala siyang pinagkaibang setting, no, maliban lang dito sa likod. Yung brakes niya sa likod is ito. Then so check natin sa straight. Wait lang. So meron nagtanong sa sa comment section, na kung ano daw yung prepare ko na chassis. It's MS or itong bagong ME na chassis. Well, obviously mas maganda pa rin yung takbo ng MS. Lalo na yung suspension niya, kasi maganda yung, syempre maganda yung talo niya, bagsak niya dahil sa suspension. So malaking advantage yun ng MS chassis, kasi namomodified mo siya into suspension. So highly recommended pa rin yun. Pero dito naman sa ME, so ang pinaka advantage naman itong ME na to is mas madali siyang i-set up compare sa MS. Kasi sa MS is marami kang gagawin, marami kang modification na kailangan gawin sa pagkabit ng itong front setup mo at saka sa rear setup mo. Pero dito sa ME, like kagaya nito, itong part lang na to dito sa likod, itong part na to dito, binawasan ko lang to siya para hindi sumabit yung anchor natin. So itong anchor na to is very common to, halos lahat ganito lang yung setting ng anchor. So ganun din naman sa unahan niya, yung ME niya. Ito, pinutol ko lang dito, binawas ko lang yung kaunti lang yung sa front niya para magkasya lang yung hindi naman siya ganun kaunti, syempre para magkasya yung gimmick mo. It's either slide, pivot, or rigid na setup. And then yun na, then ready to go na yung mo, kasi meron na siyang offset yung harap at likod ng kanyang MS kanyang chassis pala. Unlike sa MS, halimbawa ito yung MS ko na itong Baby Shark, ito yan, so naka-offset ako lagi dito sa harapan. Yan, ito ay 2mm offset pag kinabit mo yung at sa likod naman ay ito ay 2mm din. Ito ay 2mm din sa likod. Pagka 5 lane pala is 1.5 lang yung ginagamit ko na offset. Pero ito ay dahil sa 3 lane ito na setup, so yung offset niya is 2mm. So ganun din sa sa ME.
So, check natin. Tingnan mo kung gaano kalayo. Teka lang. Gaano kataas yung kanyang setup. Okay. So, halimbawa ito yung ME, diba? Yan, ME. So, ganyan siya kataas. Dahil sa offset niya. So, ganun din sa MS. Halimbawa, maiksi pala yun. So, halimbawa dito ay kita ba sila? Pag ganyan. Ayan. So, pwede pala pag ganito. Tika naman. Makukuha. So, mapapansin nyo yung offset ng MS is at ng ME ko ay almost parehas lang dun sa dito sa likod. Ganyan. So, ito ay may 2 mm offset. Yan. So, mapapansin nyo dun sa rollers niya is parehas lang sila, diba? Ayan. Kung mapapansin nyo. Konting-konti lang yung diferensya. So, yan ay dahil meron siyang 2 mm offset sa likod. Sa overall setting niya. So, ganun din sa harapan. Parehas lang sila. Yan. Tapos maganda yung yung gear niya dito sa hindi siya kasi masyadong maluwag. So, maganda yung upo or position ng gear. So, kaya mabilis yung ME. So, ganun din syempre yung suspension niya, yung chassis niya is rigid at magaan. So, nagdadagdag yun para bumilis lalo. So, ito naman ang MS ko. Pero syempre, advantage pa rin yung suspension sa lahat ng slope at talon niya. Sa LC din, maganda rin siya yung pasok ng Pero overall ito, siguro kapag ang layout is more on flat surface or wala masyadong talon is maganda tong ME. Pero kapag very technical naman yung layout is syempre the best pa rin tong MS. Ang kagandahan dito sa MS, yung suspension niya, pwede mong i-adjust yung lambot niya at saka tigas niya. Depende sa layout nga ng truck. Yan. Ang hindi ko lang gusto dito sa ME is like, so kagaya nito dito, wala siyang slot dito, diba? Hindi mo siya malalagyan ngayon ng cape. So sa mga mahilig sa cape, commonly hanggang ngayon meta pa rin naman yung cape. Although hindi ako gumagamit lagi ng cape. So hindi mo siya malagyan ng dito cape kasi walang butas dito. Kung bubutasan mo man siya, magiging weak yung Pero sa tingin ko pag nilagyan mo siya dito ng plates dito, magagawan mo pa rin siya ng paraan, diba? Pag ganun, para cave. Pero pangit na yung nun kasi ganun din kung dito sa dito lalagyan mo siya ng ano bang pinakatawag nito is yung saddle. Yung saddle dito para sa cape. Dito pa rin yung niya. Yung pinaka impact na i-absorb niya is yung nandito. Hindi dito. Ganun. Kahit lagyan mo siya ng saddle dito, i-connect mo dito yung saddle. Ganyan. Ayan. So, ang pinagkaiba nito sa ginawa ko sa front niya is naka-direct tong mismo yung itong sa part na to dito. Yan. Yung lock nut mismo doon sa cover ng slide natin para ma-achieve natin yung horizontal pinaka-flat niya na ganun sa kanyang body damper. Itong kanyang lantern. So, dahil yan kasi wala siyang dito, di ba? Mababa ito dito. Unlike dito sa MS is meron siyang itong cover na to. So, medyo mataas siya. Cover ng battery. Ayan. Or battery holder. Kaya, medyo mataas. Halimbawa ito. Ayan.
Hindi pa. So, ano pa? Ay. So, ito yung slide damper nung ano. Ito sa MS to. Yan. Ito. So, ang nilagay ko dito na ano is yung grease nung kay ano ba to? Ano ba tawag doon? Chaos drop ba yun? Ayun. So, super hard. Ayun, tumigas na siya. Hindi na siya halos gumagalaw. Ayan. Kaya ito malambot. So, kapag pag winter kasi, talagang tumitigas talaga yung grease. Ano yun? Ito yung hard ng ano. Ayun. Halos hindi na siya umiikot. Yan. So, ayun lang. Hanggang ngayon pinag-aaralan ko pa rin pala yung setting nitong ano. So, itong gulong siguro is kailangan mo pang liitan. So, ito talaga itong gulong na itong blue na to dito talaga to. Tapos ito is, ano nangyari dito? Buro-buro na kagad yung isa. Itong part na to. Hindi ko alam ano nangyari dito. Wasak na. What happened here? Look. Nasira na yun dito isang ano. So, kailangan kong gumawa ng bagong gulong para dito. At syempre, ito is, hanggang ngayon is testing machine pa rin to. Hindi pa ito yung pinaka-final talaga na ano, na build. So, kaya ganyan lang siya muna. Very simple. Walang kaik-ikan. Hindi mo alam kung ano. So, pangit. Tingnan. Yan. At hyperdash pa lang gamit ko doon sa race sa ano, Kuidaore at saka sa Nagano Fastest. Yan. So, ganito pala yung setting ko ng ano, suspension. Ay, ng body lantern. So, ayan siya. Yan. So, wala siyang putol yun dito. Wala yun dito niya. Yan. Para lumapat siya na maayos dito sa chassis. Yan. So, yan yung pinakamaganda. Dapat gayahin nyo yan. Unlike dito, commonly ganyan lang siya. At yung aking rear is, so yung rear ko walang nating special talaga dito sa ano na to, sa setting, mapaharap mapalikod. Yan, kasi nga ito ay test machine pa lang. So tinitest drive ko lang tong chassis na to, yung build na to. Hinahanap ko pa yung kanyang pinakamagandang setting. And then once nakuha ko na yung setting niya, halimbawa yung laki ng gulong, yung RPM, yung takbo niya, yung brakes, gano'n, sa likod, overall, yan. Tsaka na ako gagawa ng pinaka-build talaga. Yan. Okay na pala yung bagsak nyo. Dito. Hindi pala okay. So, ito yung bank checker natin. Yes, ito halimbawa bank checker at saka LC plus. So, ito ay gawa ni Seichang to eh. Although may EDM na nakaano. Yan. So, bank 30. Although hindi ko ito ginagamit eh. Lapat na lapat siya sa likod. Kaya ang bagal niya sa 30 degrees. Normal is 20. So, lutang na lutang siya. Yung brakes niya. Pangit talaga ng liwanag dito. Sorry. Yan. So, ayan lang guys. So far sa ngayon, no? Yung, ay, sa slope pala. Ito pala yung slope, guys. Straight slope. Ay. Straight slope. Dito pa yan. Pag ganito yata. Pag ganito ba yun? Slope. Straight.
yata yung slope. So, hindi ko alam tong setting na to. Karanay. So, dahil tayo ganun lang yung ano niya. Okay. Hindi. So, ayun lang guys yung ano. Ang haba ng video ko na tuloy. Okay. EDM.